Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, si Congresswoman Beatrix Luistro, ang chairman o chairperson ng Justice Committee ng Kamara, House Justice Committee, ay nagpaliwanag. Maganda yung pagkakapaliwanag niya. Tungkol doon sa mga abogado ni Sara, yung mga abogado ni Sara na dalawa, si Attorney Michael Puwa at saka si Attorney Reynold Monsayak. Kasi nagiging issue yan, ang sinubmit kasi ng kampo ni Sara, ang sinubmit nilang lista na nag-entry of appearance, ibig sabihin, ang ipinasok nilang mga abogado na tatayo para kay Sara, 16 lahat-lahat. Ngayon, kasama dun sa 16, si Attorney Michael Puwa at si Attorney Reynold Monsayak. Ang problema dyan sa dalawa na yan, na-involve yan dyan sa mga kaso na yan. Yung mga kaso na ini-impeach si Sara, yun na nga ang dahilan ng impeachment kay Sara, na-involve yan. Si Michael Puwa ay dating tagapagsalita ng DepEd. Si Attorney Reynold Monsayak, kabats ni Sara Duterte umano yan sa San Sebastian. Tagapagsalita rin dati ng OVP ba? Office of the Vice President. Tapos, naging head ng procurement. Imaginein mo, head ka ng procurement unit ng DepEd. Parang Vincent Awards Committee. Kaya, kumbaga, malaki ang pananagutan nila. Kaya, sabi ng mga kongresistang miyembro ng Justice Committee tulad ni Congressman Terry Ridon, hindi sila pwede. Well, malaking usapin ho yung pag-enter po na appearance ni Michael Puwa at saka ni Reynold Monsayak kasi syempre hindi lang naman ho sila ordinaryong mga abogado representing the Vice President. Relevant po sila doon sa mga investigasyon relating to the Department of Education. Kasi syempre si Mr. Puwa at saka si Mr. Monsayak ay nagtrabaho bilang una tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Pangalawa, sila po ay nanilbihan talaga bilang mga matataas na opisyal ng Department of Education. So for example, si Mr. Monsayak, siya po yung Assistant Secretary for Procurement. No? And doon po sa mga previous hearings po ng Kongreso, in-identify ho siya ni Undersecretary Gloria Mercado na kasama ho doon sa mga nakiusap sa kanya relating to a procurement process. No? So I think very relevant po na makita kung meron bang conflict of interest ito pong dalawang mga abogadong ito in their capacity as a lawyer and in their future capacity as a resource persons or witnesses. Dapat hindi sila isama sa abogado ni Sara Duterte. Papayagan ba sila na maging abogado ni Sara? I-recognize ba sila bilang abogado sa impeachment ni Sara? O hindi? Kasi ang argumento nga ng mga kongresista ng Justice Committee, ang sinasabi nila, hindi pwedeng lawyer ka, abogado ka, at the same time, kumbaga pwede kang ipatawag dahil sangkot ka sa kaso na yan. Parang lalabas, isa ka sa magiging testigo dyan sa kaso na yan, laban kay Sara sa impeachment niya. So, maganda yung pagkakapaliwanag ni Congresswoman Beatrix Luistro. Point of view of a chairperson, no? I wish to express the significance of the issue raised by some members of the House, to be specific si Congressman Ridon. I saw his interview at ang sabi niya dito, they cannot be a witness and a lawyer at the same time, no? So ano ba yung pinupunto niya dito? Sa ilalim ng batas, meron tayong tinatawag na privileged communication. Meaning, ang pinag-usapan ng isang abogado at ng kliyente ay protektado ng batas at hindi mo yan pwedeng isiwalat even in court, no? That is actually considered as an argument in order to evade the possibility of testifying before the court, or that includes the Justice Committee, no? So dito sa puntong to, kung abogado ng respondent si Michael Puwa at si Attorney Monsayak, Attorney Puwa and Attorney Monsayak, kung abogado sila ng Vice President, it means that they can raise the defense of privileged communication. That whatever information
they receive in the attorney-client relationship between the VP and themselves, no? Ay hindi natin pwedeng hingin sa kanila sa harap ng Justice Committee. Well, we are raising this concern because nakita natin ito during the 2024 investigation of the Good Government Committee, yung Blue Ribbon ng House, that at the very least, persons of interest, si Attorney Monsayak at saka si Attorney Powa, no? May mga portions ng investigation doon which actually show the direct participation of these two as officials either of DepEd or OVP or at least as associates of the Vice President, no? So, kung tatawagin sila, for example, ng prosecutor to the witness stand, either as hostile witness, kahit as hostile witness, no? Kasi nga, they're associated to the respondent, no? We're seeing the possibility na baka magka-issue dun sa rule ng privileged communication. Mahalaga ang magiging testimonya ni Attorney Monsayak at ni Attorney Powa. At if they will be allowed to enter their appearance as lawyer as well, no? The possibility is, pag tinawag sila ng prosecutor to the witness stand, they will raise the argument of privileged communication in order to spare them from giving their testimony. No? That's a possibility. Dahil nga lumalabas na sangkot ito o dawit itong sina Michael Powa, Attorney Powa at saka si Attorney Monsayak, posible silang ipatawag ng prosecution mismo. Ibig sabihin, isusumpi na sila para maglabas ng kanilang mga pahayag o paliwanag tungkol sa mga posibleng pagkakasangkot nila. So ipapatawag sila. Ngayon, pag pinatawag sila, ang sasabihin nila diyan, hindi sila pwedeng magsalita, hindi sila pwedeng mag-appear sa hearing para magbigay linaw sa mga issue ng pagkakasangkot nila kasi i-invoke nila sigurado yan yung lawyer-client privilege nila kay Sara. Kumbaga, kliyente nila si Sara eh. Lawyer sila ni Sara. Sa lawyer-client privilege, may ano dyan ng confidentiality. Hindi mo pwedeng ilabas yung mga nalalaman mo dahil abogado ka ng kliyente. Hindi pwedeng i-divulge yan ng abogado. Lawyer-client privilege yan. Confidential yan. So, kapag in-invoke yan nila Powa, in-invoke yan nila Monsayak, makakalusot sila dyan. Hindi na sila ngayon magiging hindi na sila makaka-appear doon sa pagdinig sa impeachment. Samantalang pwede silang ipasubpina para magbigay linaw sa mga issue na yan na kinasasangkutan ni Sara. Pero kung abogado sila, i-invoke nila dyan yung lawyer-client privilege. Yan yung paliwanag ni Congresswoman Beatrix Listro, ang chairman ng Justice Committee. Kaya hindi pwede. Hindi sila dapat na maging abogado kasi magiging magiging problema later. Magiging problema later. I-invoke nila yan ang lawyer-client privilege. So, kapag sinugpi na sila ng prosecution na posibleng ang mangyari, lulusutan nila yan, maiikutan nila yan. Samantalang marami silang nalalaman sa mga ginawa ni Sara dahil nga mayor ang kanilang naging mga roles sa mga pangyayaring yung mga ground sa impeachment ni Sara, lalo na sa panahon sa Vice President at saka sa DepEd. Kaya napakaganda ng paliwanag ni Congresswoman Beatrix Listro. Ang galing ng paliwanag niya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,